Tama-tama. Nasa linya na po natin ang President and Founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Papag-usapan po natin yung proposal nila na double-decker dyan sa EDSA Busway. Nasa kabilang linya po natin si Attorney Ariel Linton. Attorney Ariel, magandang hapon po. Magandang umaga. Magandang hapon sa iyo, Sir Bong, saka sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Attorney Ariel, ano tong double-decker na to? Well, hindi naman bago yung proposal na yan. At talang na ngayon, nabuhay ulit dahil nga dyan sa proposed na ni GM Torres ng MMDA na baka pwedeng doon padaanan yung mga carpooled vehicles sa EDSA Carrusel. Alam naman natin na ito ay itinanggihan ng DOTR at ilang mga transport groups kasi true enough, talaga namang ganun, dedicated talaga yon for buses. Pag hinaluan mo mga private vehicles, kahit na carpool yan, masisira yung dispatching, mapupuno, no? At mahirap kontrolin, no? Kasi alam naman natin, sigurado yan, bro, na pag nasa kali ka, sir, carpool to, pero kolorong pala. Diba? So may mga ganung mahirap i-monitor in short. Oo. However, GM Torre has good intentions, kaya niya na i-propose yun. Yung nga lang, hindi mo pwedeng idaan sa EDSA Carrusel. Ngayon, kami naman, ang proposal namin, kasi nasa improvement tayo ng EDSA Carrusel. In other countries, no, yung mga ganyang dedicated lane sa mga buses, no, may mga double-decker. Kasi, mas marami na isasakay. Yes. Mga bus. So, kapag yan, saka, dati, siguro mga, di pa tayo pinapanganak pareho. No? Yung mga yung mga Metro Manila Transit na double-deckers, yes. di ba? Sabi na yan. Ngayon, ito, pagka in-introduce na, in other countries, di ba? Yes. You go to Hong Kong, you go to Singapore, etc. May mga double-deckers kasi it move more people, more passengers. Correct. No. Ngayon, yung sinasabi nila na baka tumagal yung loading and unloading, sa kwenta namin, madagdagan man, wala pa siguro 10 segundo yun. Dahil ang pinto naman ng mga double-deckers, hindi lang isa. No? Saka meron mga wide opening doors ng mga double-deckers. So, with this, ang nakikita namin benefit dito is mas maraming pasahero maisasakay, bibilis yung pila. No? Bibilis yung mga pila ng mga pasahero sa mga terminals sa EDSA Carrusel. Kaya yung carpooling naman, it is a good suggestion, but it should not be allowed dun sa EDSA Carrusel. Siguro sa ibang kalye, or even generally kahit saan. So, ang importante lang ay hindi ma-abuso ng mga colorum operators na meron mga mga safety nets para hindi maging colorum, such as yung dapat na pasahero, nakalista kung sino yun, and then ano yung point of origin and point of destination, kung saan yung kanilang, isa lang yung workplace nila, sino yung mga pasahero. I think it can help. So, although we cannot allow it sa EDSA Carrusel, then we can probably allow it, no? And it is good to have it in in the general road network. Okay. Pero Ariel, Sir Attorney Ariel, matanong ko lang, kasi alam mo, nung kino-conceptualize itong EDSA Carrusel, aside from the new buses na the consortium was putting in,
ang ano is yung articulated bus, alam mo yung parang Yes, two buses oo, in yung one. mga mahaba. Yung mahaba, di ba? I do not know what's the issue with that kasi alam mo naman yung bus carousel natin, yung busway natin makitid, ano? I do not know if that will be one of the issues, ano? At saka syempre, of course, meron tayong portion ng carousel na magtra-traverse to Ayala coming from inside the busway, kakanan yan, babalik sa from left side from busway, kakanan yan to the curbside, ano? So, do you think it's about time na pag-aralan na rin yan, yung articulated na yan, if it is really possible? Maganda rin yun. Pero we should of course have a look at the infrastructure. Oo. Oo, kasi kapag ganon, yung parang train na rin yan, no? And tama. Pero kasi buses, kailangan talaga maganda yung infrastructure ng ating EDSA carousel, no? Kasi let's admit it, yung nagkaroon ng EDSA carousel, that was originally pangsalo dun sa mga nasa MRT during the time of the pandemic dahil hindi ka pwedeng magdikit-dikit doon. So, para mas maraming masakyan. But eventually, we found out na maganda naman pala ito kung aanin natin. Let's continue it. Let's develop it. So, with the direction of DPWH and DOTR na pagandahin yung EDSA carousel, then yun, articulated buses can come in. Pero kasi alam mo Attorney Ariel, nung nabasa ko yung yung statement mo about this, yung proposing a double decker, sabi ko, teka, kakasya kaya yun sa mga underpasses natin? Ayan, no? Well, yun ang kailangan na i-improve natin. Yung mga yung mga clearances, Kasi kaya nga, di ba, makikita mo yun dito sa EDSA carousel. I don't know, pero linuwagan nga yun di ba? Yung lane. Yes. Dati kasi, di ba, sikip talaga. Yes. Nagano tayo. Linuwagan kasi yung mga pasahero, they exit on the right side. Yes. But they have to go to the left na dun kasi nandun yung loading and unloading. Loading and unloading, di ba? Kaya yung nga sabi na in Turkey, sa Istanbul, baliktad yung nila eh. Yes, opposite direction. Direction, di ba? Kasi andun nga sa right side yung pinto. Pero hindi pa kasi natin masarado. There was a proposal also dito, kaya lang problema, hindi ganun ka-develop yung infrastructure natin, magkakabanggaan. At saka hindi pa kasi sarado totally, Attorney Ariel. Yung sa may Buendia to Ayala, going to Magallanes, hindi pa talaga ma-solusyonan kung saan talaga magkakaroon ng loading and unloading sa Ayala. Isa sa mga major loading and unloading points. Meron mga bukas kasi na lane na hindi pa sarado. Hindi sarado. Yes. Tama, yun ang problema. Kaya, anyway, ang naman dyan, we agree that we have to move more people than vehicles. Tama. And everything that suggested towards that direction should be studied carefully, and if maganda implement, then implement. Tama yun. Parang lumuwag-luwag na yun ating mga kalsada. No? Kasi we have to attract car owners to shift to public transport. To shift and as long as mahirap sumakay sa public transport, kahit gaano kagaganda yung unit, we cannot attract them kasi nakikita nila yung hirap sumakay. No? Yes. Okay na yun pag nakasakay ka na, pero yun, para makasakay ka at mahirap, doon nadi-discourage yung mga car owners. Conversely, yun naman mga commuters, kapag ka nakaluwag-luwag ng konti, ang unang bibilin, zero down payment o easy
easy amortization payment. So doon tayo sasakyan. natatalo eh. Parang Oo. na overcome tayo ng mga bilis ng mga offers ng mga car manufacturers, car dealers than the enticing the people to take mass public transport. Yes, opo. Tama Anyway. yun. Kaya, bibili ng sasakyan. Tama. Di ba? Kasi, hindi na bali ako matraffic. Dito naman ako. Nakasakay naman ako sa aircon. At Yes. sarili ko, which Yes. cost volume. Anyway, Attorney Inton, we'll discuss this more eventually kung ano pa yung mga proposal na out of the box. Sana naman hindi na may nag-propose kasi na gondola ang gagamitin from Monumento to Ross Boulevard before, no? Sana magkaroon pa tayo ng mga ibang suggestions just like what you've said. These proposals out of the box na proposals natin na maaari mag-improve ng mass public transportation natin is always welcome for discussion. Maraming salamat sa oras, Attorney Inton, Maraming sa salamat, uulitin. Sir Bong. Salamat Thank you. po. Yan Thank po you. si Attorney Ariel Inton, ang President and Founder ng Lawyers for Consumer Safety and Protection.